Hindi kailangan ng maraming tao para gumalaw ang isang farm. Kailangan lang ay ang tamang sistema. Sa video na ito, ipapakita ko kung paano ko sinunod-sunod ang mga gawain kahit mag-isa lang ako para maging maayos, mabilis at tuloy-tuloy ang trabaho. Tara, samahan niyo ako mga kapyesa. So, ito mga kapiyesa, no, kagabi, naka-ready na ito, nilinisan ko na ito. Pero itong tatlong ito, since meron tayong sisiw dyan, kaninang umaga, inahanda ko na para hindi na masyadong umaba itong ating video, no. So, ito, meron na itong vitamins, mga kapiyesa. Ayan, titimplahan na lang natin yan, no. So, ito ay B-complex ito, mga kapiyesa, no. Yon. Yan ang ating unang ginagawa. Yan. Kaya itong farm natin mga kabiyesa, kung tutuusin, kaya itong trabahuin ng isang tao, no? Lalo na kung mag-asawa naman ang titira dito sa farm, no? Bali yung asawang babae, siya na lang ang tagalinis, no? Pero kung hindi naman mag-asawa, kayang-kaya ng dalawang tao lang. Dahil nandito naman tayo araw-araw, tayo naman talaga ang nagmamanage nitong farm natin. So, kahit dalawang helper lang ang meron tayo rito, sobrang gaan na ng trabaho. Pero ito mga kapiyesa, papakita ko sa inyo na kaya itong trabahuin ng mag-isa lang, no? So, unahin ko lang itong ating sisiw sa brooder, no? Basta naka-program, may sistema yung pagkakasunod-sunod ng trabaho sa farm ay magaan lang. Nagiging mahirap lang naman yan kapag walang programa at hindi mo alam kung anong uunahin mo at anong isusunod mo. So tara, dito tayo sa ating brooder. Huwag ka na lumapit, mami. Diyan ka lang. Ayan. Pakita lang natin sa mga kapiyesa natin na ito yung ating brooder. May laman itong 80 heads na 5 days old na ngayon mga kapiyesa, no? So, una, tubig muna ang ibibigay natin sa kanila. Yan, mamaya ko napapakainin to mga kapiyesa dahil ang last na kain nito ay kanina pang mga alas 4 ng madaling araw kumain ito sila. So ngayon, hindi kasi ako nagbababad ng patoka dito mga kapiyesa, no? Every 3 hours ang bigayan ko dito sa kanila. Yan. So tubig muna para ma-cleansing muna yung kanilang katawan. Then next natin itong ating 10 days old na. Ito nga, pakita mo. So, meron ulit tayo dito mga kapiyesa sa tent natin. 10 days old na ito. Yan. Bigyan muna natin sila ng tubig. Oh, yan. Inom muna kayo, ha? Oh. Tingnan mo mga kapiyesa kapag unang intake tubig. Yan, una-uwi mga yan, oh. Mami, pakita mo. Ayan, oh. Yan. Umiinom sila. Yan, takpan lang natin to. Para hindi sila lamukin dyan sa loob. Pero magandang pwesto kasi nasisikatan sila ng sunrise sa umaga. Yan. So next natin na gagawin ay ang pagbibigay naman ng tubig doon sa ating range area. Ayan. Pero kasi yung range natin mga kapiyesa ay 2 months old na ang meron tayo dyan, no? So schedule ngayon ng kanilang pagpupurga naman. Ayan. So ang gagawin natin ay pupurgahin natin sila gamit naman itong Bastonero Plus. Ayan. Gawa ito ng Excellence mga kapiyesa, Bastonero Plus.
Ito ay goods na goods, no? Para sa mga 1 month old to 2 months old na mga sisiw na pupurgahin. So, tanan natin to. So dahil 2 months old na yan sila mga kapyesa. Nung 1 month old pa lang, nagpurga na ako niyan gamit din nitong Basonero Plus. Pero ang ginawa ko, yung isang sachet para sa dalawang waterer na half gallon. So ngayon, ang gagawin natin, medyo tatapang-tapangan na natin dahil 2 months old na yung mga yan. Bali, isang sachet sa isang tawag dito 500 ml or hindi, I mean 2 liters na na waterer. Kasi kalahati yan ng isang galon. So 1 gallon ay 4 liters yata. So ito 2 liters. Yan. So bigyan na natin ng tubig yan. Ganito lang kasimple ang trabaho dito sa farm mga kapiyesa, hindi naman nakakapagod. Ayan. So kagabi inalis na natin ito kaya siguradong uhaw na uhaw ang ating mga sisiw ngayon dyan sa range mga kapiyesa, no? Sigurado tayo na ito talagang uupakan nila kaagad to pagdating natin mamaya dun sa loob. Dahil yung mga yan, uhaw na talaga yan. Sinasadya ko late ngayon ang pagbigay ng tubig sa kanila mga kapiyesa para talagang uhaw na uhaw sila. So ganun lang kasimple, no mga kapiyesa. Para hindi masyadong matrabaho yung farm, syempre wag tayong pakalat-kalat. Diligpit natin kaagad ang basura natin, tapon sa basurahan para wala tayong extra trabaho pa na dagdag sa mga linisin natin dahil pakalat-kalat yung ating mga pinaggamitan dito. Kuminsan kasi yan ang naging problema sa isang farm kapag wala sa ayos yung ating farm bodies. Pagkatapos yan, kung saan-saan lang itapon yung mga sachet ng kamot. Ngayon, bibit-bitin natin to. Kailangan natin magpatulong ngayon kay Super Andre niyan mga kapiyesa. Dre, Nak, Dre, Andre, tulungan mo muna si Daddy dali. Buksan mo yung range. Kaya bibit-bitin ko ito para hindi ko ilalapag sa lupa, anak. Diretso na sa kanilang paleta. Pabukas lang ako ng gate, ha? Tara, punta tayo sa ating range area mga kapiyesa. Sige, buksan mo na. Oh, okay na. Okay. Ako na lang doon. So dahan-dahan lang tayo, baka maapakan natin sila. Doon. Diretso na kayo doon. Yan yan yung mga kapesa, uno-uwo yung mga yan. Ha. Oh. Kagang kagad ang kanilang unahin. Oh. Sige, punta na kayo dyan. Sige, pakita mo yun, mami, oh. Diba? So yun, tinan nyo mga kapiyesa, kapag nauwaw, ano yan? Yan. Pag uwaw sila, ayan, uunahin ka agad nila yan. Ayan, oh. Diba?
So, ang next natin gagawin mga kapyesa ay doon naman tayo sa ating breeding area. Tayo naman ay maglilinis at magpapatubig na din ng ating tawag dito, mga alaga doon sa breeding pen. So, tara, samahan nyo ako mga kapyesa. Okay. So, ito mga kapyesa, para naman ito sa ating breeding area, no? So, ang gamit naman natin dito mga kapyesa ay Breeder ADE. Ayan, pag-zoom mo mami para makita nila. Yan. So ito Breeder ADE ang gamit natin para sa ating mga paitloging inahin. Ayan. So timpla lang tayo na ito. Yan. Doon mga dalawang sachet lang naman ang magagamit natin doon sa ating breeding area mga kapesa dahil kunti lang naman talaga ang ating binibreed na sisiw ngayon. I mean na mga inahin ngayon. Kunti lang yan. So, may laman na itong isa kanina. Pangalawang timpla ko na ito. No? Ayan. Dito ko na ibubuhos para madali lang pagbigay dun sa kanila mamaya. O, yan. Tapos, so ito. Tabi lang muna natin dyan. Tara, punta tayo dun sa ating breeding area. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko tinatrabaho itong aking farm mga kapyesa, no? So, dala lang ako ng malinis na tubig tsaka yung pangkuskus ko ng kanilang paso. Yan. Doon ka na. Tara, mami. So, ito mga kapyesa, no? Inuugasan ko muna yung kanilang paso. Ayan. Yung paso nila, papakita ko sa inyo maya-maya. Nandiyan na yan sa loob, no? Bali, nakaano na yan, nakataob na. Yan. Ito, ayan o. Ito yan mga kapisa. Sa gabi pa lang, niligpit ko na ito. Actually, inugasan ko na. Kaya lang, syempre umulan kagabi, natatalsikan ng buhangin. So, nakataob na ito sa lagayan nila mga kapisa. Yan. So, ginagawa ko kapag masyadong madumi, yan, kinukuskus ko lang ng scrub pad. Simpleng kuskus lang kasi matalas naman yung scrub pad natin. Tapos bubuhusan lang natin yan. Ayan. Ito may itlog. Kukunin lang natin to. Ayan o. So para hindi tayo maligaw mamaya mga kapisa, ipapatong ko lang muna dito sa taas. Para alam natin, yung itlog na yan ay dito galing sa pen na ito. Dahil tapusin ko muna yung pagpapatubig sa kanila. Ganito lang kasimple ang buhay dito sa farm mga kapisa, no? Kaya natin mag-isa yan. Tatrabahuin natin mag-isa. Papakita ko sa inyo mga kapisa kung paano ang pagpuprogram nitong pagtatrabaho dito sa loob ng farm. Ito mga kapisa, tingnan nyo. Mami, pakita mo lang saglit. Ito lang. Yan o. Yan, nakataob na yan. So tatanggalin ko lang yan. Tugasan dito. Kuminsan naman hindi naman masyadong madumi kahit hindi mo nakuskusin ng brush. Ayan o. Doon na, lapit ko, lay ko na doon. Yan. Tapos tubig. Ito mami, ito. Dito mas maganda magpakita. Ayan. Ayan o, tingnan nyo mga pyesa. Nakataob na yan. Yan. Tinaob ko na yan kagabi pa. So dudukutin ko na dito sa loob yan kasi hindi kasya yan dito. Hindi magkasya dyan. Yan. So dahil nga buwangin yung ating sahig mga pyesa, pag umuulan, natatalsik-talsikan niya ng buwangin. So hindi naman masyado madumi. Yan o, dahil araw-araw ko naman nililinis to. Ano? O, hindi naman masyadong madumi. So ganyan lang, tapos lalagay ko ulit dyan. Pakita mo. Yan, hindi masyadong zoom. Yan, tapos zoom, ayan. Tapos bubuhusan ko lang ng tubig, no, na may Breeder ADE.
Ayan. So mamaya ko na sila papakainin, no, mga kapiyesa. Ang sistema ko dito sa farm ay liquid muna ang ini-intake nila bago solid. So ibig sabihin, patutubigan ko muna lahat yan. Pagkatapos ko magpatubig, tsaka ako magpakain sa kanila. Ayan. Doon ka. May ilang minutes na yan. Oh. Pila. Yan. Dahil malinis na to kagabi, hindi naman malumot yung kanilang paso. Tsaka hindi talaga lulumutin yan mga kapiyesa dahil every Sunday, yan katulad ngayon, Sunday ngayon, ang ginagawa ko sa gabi, talagang full linis. Ganun lang kasimple, di ba? Kaya kung dalawang tao ang ilalagay natin dito mga kapiyesa, ay magaan. Dahil ang isa kunyari, ito lang ang gagawin niya, puro breeding area lang. Pagkatapos ay sisiw, no? Tapos ang isang tao, puro cord lang naman yung kanya, tsaka yung range. Yan. So kung area by area sila, dahil konti lang itong ating alaga sa breeding area, eh madali at magaan ito para sa isang tao, no? Kung ito lang ang gagawin niya, tsaka sisiw. Oh. Basic na basic lang yan. Mga 1.5 oras, tapos na yung trabaho. So, ang gawin mo lang yan ay magpahinga ng konti, magkape-kape, mag-almusal. Pagkatapos mag-almusal, pahinga ulit ng konti. And then, balikan mo na lang itong range natin para walisin naman yung mga ipot ng ating mga manok dyan na nasa loob. Yan. So ayun lang, ganun lang kasimple mga kapiyesa, no. So pagkatapos natin dito sa ating breeding area, ang next naman natin gagawin ay magpatubig naman tayo dito sa ating cord. Ayan. Pero kung may tao tayong dalawa dito mga kapiyesa, no, magkahiwalay naman yan sila ng trabaho. So kung halimbawa, ang hawak mo lang ay breeding area, tsaka itong sisiw natin na nasa brooder, di tapos ka na ngayon, ang gawin mo na lang, magkape ka muna. Pagkatapos mo magkape, tsaka mo pakainin yung mga alaga mo. So, hayaan mo muna sila makainom ng tubig, no? Ayan. So, ngayon, dahil gusto nating ipakita sa inyo na kung paano siya tinatrabaho mag-isa, no? Ang loob ng ating farm, eh, ito ang gagawin natin. Kaya after natin dito sa breeding area, next natin ay magpatubig naman dito sa ating cord. So, let's go! So, ito naman mga kapisa ay magre-ready naman tayo ng patubig natin para sa ating cording area. Ayan. So, ang gamit naman natin dyan mga kapisa ay Progency, no? Every morning lang naman natin binibigay ito mga kapisa. Mamayang hapon yan, tanghali at hapon, magpa-plain water na lang tayo dyan. Ayan. So, ayan mga kapiyesa, hanggang dito na lang yung ating may lamang manok, no, dito sa likuran. Wala na, no, o halos ubos na yung ating stocks dito. So, itong mga paso natin mga kapiyesa, kagabi pa lang nakasabit na ito. So, kasama naman sa program talaga natin dito yan na kada pagsapit ng dilim, siyempre may laman pa itong tubig. Yung laman ng tubig, yun na yung pinanguugas sa kanya, itatapon tapos susuklit dito sa ating sa sabitan, no? So sa umaga, siyempre dahil malinis na nga at nakasabit na yung mga paso, ay napaka-basic na lang. Lagay mo na lang yan dyan, tapos buhusan mo ng tubig, o lipat ka sa susunod na tipi, di ba? Lagay mo na lang din dito sa likod, buhusan mo ng tubig, paikot, no? Konti lang to, napaka-basic lang nito gawin. Yan. Ayan. So, si Super Andre mga kapiyesa ay lagi dito sa farm. Hands-on naman tayo. Kaya ito, sanay na tayo sa ganitong klaseng trabaho. Tsaka siyempre, pag mahilig ka talaga sa
pag-aalaga ng manok, mga kapyesa, ito ay hindi mabigat na trabaho to. Nagiging mabigat lang naman ang ganitong trabaho kapag kayong pinilit mo lang magtrabaho sa farm, tapos wala ka namang hilig sa pag-aalaga ng manok. Ayun, talagang mabigat yan ang trabahong yan. Pero kung may mahilig ka dito, mahal mo yung mga manok, turing mong sarili mong alaga to, o, di ba? Magaan, basic ang pagtatrabaho ng ganito. So yan mga kapyesa, napakadali lang. Paikot ka lang, no? Kung ang trabaho mo ito lang, mag-cord lang, tsaka yung range lang, di ba? Pakagaan lang. Pero kung may papasok dito mga kapyesa na mag-asawa, depende. Natanggap ko naman yun. Basta pagtulungan lang nila yung trabaho. Tapos yung imbis na 2 tao ang pasasahurin natin, o di adjust natin at yung mag-asawa ay bibigyan na lang natin ng mas magandang hanap buhay. Di ba? Tapos tulungan na lang. Tutulungan natin sila. Tutulungan nila tayo. Yan. Basta ang tao nagmamalasakit lang naman sa kanyang boss, eh wala namang amo na hindi rin magmamalasakit sa tao. Kaya lang, ang realidad ngayon mga kapyesa, kapag kayong farm ay hiring at naghahanap ng mga kasama dito, no, number one na pumapasok agad sa isip ng mga tao niyan ay may problema yung boss. Kasi iniwanan ng tao. Pero ika nga, don't judge a book by its cover, kasi hindi natin alam kung ano yung malalim na dahilan, no? Kung bakit umalis yung tao. Dahil tulad nga ng sinabi ko, ang tao natin dito, maayos yun. Mag-asawa sila, no? Kaya magaan ang trabaho para sa kanilang dalawa. Kaya lang, siyempre nagkaroon kasi ng personal problem yung mga yon, no? At ayaw naman natin sumali sa problema nilang mag-asawa. Eh hindi na natin sila tinigilan, no? Dahil imbis na makatulong tayo ay isa pa tayo sa magiging dahilan sa pagkasira ng kanilang buhay. Kaya minabuti natin silang i-let go at maghanap na lang ulit tayo ng mga kasama natin dito sa farm, dahil marami naman dyan ng may gustong maghanap ng trabaho na tipong may tirahan ka, may descending tirahan ka, no? May lupa kang tinitira na hindi ka na nagbabayad ng upa, tubig, kuryente, wala ka na rin babayaran, no? Pagdating naman sa sahod, fair enough naman, yung kaya naman sustentuhan ang pangangailangan ng isang pamilya. Kaya sa tingin ko, kung kayo ay mag-asawa na walang maayos na tinitirhan, or medyo naghahanap kayo ng komportabling lugar, eh baka swak sa inyo itong lugar namin. Pwede rin mag-ama, no? Dahil naghahanap talaga kami ngayon ng mga kasama dito, mga kapyesa. Pero sa ngayon, ako muna, kayang-kaya ko naman, basic na basic. Kaya lang siyempre may trabaho naman tayo na kailangan nating trabahuin para may pangtustos tayo dito sa farm. So, kailangan natin ng maasahan na pwede nating iwanan dito. So, ganito lang kasimple mga kapyesa. Malapit na tayo matapos. Ilan na lang. Ayan. Ito isa sa mga paborito kong puti mga kapyesa. Oh. Ganda sukat na ito, pang broodstag. Kanino kayang maswerteng magiging amo niyan?
Yeah. Ganun lang kasimple mga pyesa. So ito ang ating Super Andre White mga kapyesa. Pinagpahinga muna natin yan sa breeding dahil sobrang dami na natin puti. At binibigyan natin ng break ngayon ang ating mga Super Kelso at Claret and Sweaters, no? Ayan. So ito yung mga pure nating Super Andre White. Ayan, puting-puti na talaga sila. Ito naman, White Kelso. Ano yan, nakakross yan sa Super Kelso ni BTX. Yan. Kaya lang, medyo minsan malikot. Mahilig maglambing, nangungurot-ngurot. So yan lang mga pyesa. Dalawa na lang. Tapos tayo. Yan. And then, ito lang naman ang medyo matagal mga pyesa, no? Yung pagpapatubig. Pero yung pagpapatuka ay madali na lang. Buhos ka na lang ng buhos ng patuka niyan. Hagis ka na lang ng hagis ng patuka dito sa cord. Tapos. So dahil umabot tayo ng 45 minutes sa pagra-round sa pagpapatubig mga pyesa. So sapat na yung time na yon para ibigay na yung pagkain ng ating mga sisiw at mga kakadlis na nasa range. Nakainom na sila ng maraming tubig. So goods na. So tara mga kapyesa. So tapos na tayo magpatubig, no, mga kapyesa. Then balik lang tayo kung saan tayo nagsimula. So since ito yung una nating pinatubigan kanina, ito rin ang una nating pakakainin. Ayan. So naka-ready na yung mga plato, no? Ito yung plato nila mga kapyesa, no? Ayokong gumamit ng linear feeder kasi pagka yung day old hanggang 1 week old, hindi pa sila masyadong nakakasampa doon. So hindi sila nakakatuka ng maayos. Hindi katulad nito, makikita nyo pagka dito sa may food tray. Ayan. Maganda yung kain nila. At saka yung pagbibigay namin dito mga kapisa, yung sakto-sakto lang, yung hindi babad na babad. Kasi ayaw ko yung tumatagal yung patuka na hindi nauubos dahil hindi siya nagiging fresh na pagkat kinakain ng ating mga alaga. So mas gusto ko yung medyo bitin or yung sakto lang na nauubos lang nila, then maya-maya after 3 hours pakain ulit ako. Mas maganda yung epekto nito sa health ng ating mga sisiw sa pangangatawan nila. Tsaka hindi sila nauumay, no? Talagang lagi silang sabik kumain. Ayan. So ito mami, sige pakita mo rito. O yan, no? Ayan. Sige, so good. Yan, ganyan sila kaliksi mga kapisa. Tingnan niyo yan, no? Yan, ganyan sila ka-excited lagi kumain. Di ba? Pagka medyo bitin-bitin lang. Pero hindi naman mahina yung katawan nila. Maganda katawan ng mga yan, mga kapiyesa, no? Yan. 5 days old yung mga sisyo natin, mga kapiyesa. Kung makikita nyo, di ba? Ang healthy niyan. At so far, so good. Walang bawas yan. Zero mortality pa as of now. Yun, no? Di ba? Yeah, ganyan kasaya sila kumain, mga kapiyesa. So, unti-unti yan, kakalat yan. Mapupuntahan nila itong walang laman. Yan. Mas gusto ko yung nakikita ko silang ganyan kaliksi, no? Yung parang nag-aagawan ng patuka. Sign na masigla sila. So, siyempre tayo as breeder, masigla din pagka nakikita natin ganyan kasigla yung ating mga sisiw. So, ito ay 80 heads, no? Second batch ito ng ating local. Yan. So, yung first batch ng local natin, nandun sa kabila, 53 heads naman yun, nasa tent natin. So, yun yung next natin pakakain. Ayan. So makikita nyo, unti-unti yan hanggang sa mapuno nila yan mga kapiyesa. So sara ko na. And next ay yung ating nasa tent. Ayan. So ito naman mga kapiyesa, para naman dito sa ating 10 days old na first batch na local. Kaya naka-tent na sila mga kapiyesa, no? Ayan. So ito yung kanilang pagkain naman. Ito ay 50 heads, 53 heads. Yun, kung makikita nyo, masigla yung mga yan, no? Malilitsi. Doon kayo sa loob, kakain. Tara, dito kayo. Ayan. Kung makikita mo mga pisa, oh. Okay, pakita mo mami. Yan, talagang ganyan sila kaliksi, nag-aagawan. Dito sa kabila, yan. Sige, kain.
Nakakatuwa. Pagka ganyan sila kaliksi. Ayan o. So, ayan. Tingnan nyo mga kapisa kung gaano kaliksi yung mga yan. Kakukulit. Oh. Parang kung titingnan, no? Pero 53 heads yan mga kapisa. Ayan, layo ka na. Layo ka na. So, ito yung pangatlo nilang tray. Dati 2 tray lang yan. So, gagawin natin 3 na. Para hindi sila masyadong magsisiksikan. Makakain na maayos lahat. And then, hayaan na lang natin muna silang kumain, mga kapiyesa. Maubos nila yan. No? Balikan natin yan sila mamaya after 1 hour. Kailangan sa loob ng 1 oras, ubos nila yung patuka nila. Yan yung aking tinitingnan na good sign, no? Na healthy yung ating mga alaga. Ayan. Ngayon, kung may tira naman, tingnan natin yung sitwasyon. Busog naman yung butse nila. Baka mamaya marami lang tayong ibibigay na patuka kaya hindi nila naubos. So next feeding, doon tayo mag-a-adjust. Kaya napaka-importante na hindi lang basta pinapakain mo sila, no? Kailangan talagang inoobserbahan mo yung sitwasyon. No? Kailangan na malaman natin na busog silang lahat, ubos nila yung patuka nila. Yan, magandang sinyalis yan. Pero kung nakikita mo maraming laman na naiwan sa food tray tapos hindi pa pala full yung butsi nila, so maaring wala silang gana or mahina yung kanilang panunaw. So diyan ka na lang magto-troubleshoot kung ano yung mas maganda mong gawin para dito sa ating mga sisiyo. So napakahalaga mga kapesa na tayo bilang breeder ay talagang tutok na tutok sa ating mga alaga. So next is sa range na tayo mga kapesa. So next naman mga kapiyesa ay dito naman sa ating range area, no. Ito ang ating para sa early bird, no. Meron tayo ditong 130 na mixed gender pa yan, cockerels and baby pullets. So tansya ko dito siguro baka nasa 70 ang ating cockerels dito na mapapabandingan. Eh goods na yan. Hindi natin kailangan masyadong marami dahil yung area natin ay hindi naman kalakihan. So, next, pakain tayo. Kagabi pa lang mga kapiyesa, niready ko na yung ating linear feeder. Kaya lang, nagbilin ako kagabi sa bayaw ko na ilabas yung waterer nila. Parang malinisan na, ma-ready na. Ang nailabas itong ating linear feeder. So, tara, pasok natin ulit. Yan, no? So, balikan ko na lang to. Yup. Oh, tara, doon tayo, doon. Magpakain, tara mami, pasokan, di man sila lalabas dyan. Tara. Yan, dyan kayo. Okay. Oh, mamaya na, wala pa yan, wala pang patuka yan. Okay. So, discuss ko lang. Ito pala mga piyesa, no? Ang gamit natin dito na linear feeder natin. Ito yung signature na linear feeder ni Super Andre, no? Ito ay gawa sa stainless mga piyesa. Binending natin talaga yan, forma na pang linear feeder. Meron siyang stand, ayan, no? Makikita mo, ayan, no? Makikita nyo mga piyesa. Meron siyang stand na rectangular tube at square tube, no? Ito yung kanyang forma. So dito kumakain yung ating mga piyesa para sigurado tayong malinis at ligtas sila. So ayun mga piyesa, nakaporma ng ating linear feeder. So oras na para bigyan natin sila ng patuka, no? Ayan. So ayan mga piyesa, no? Mga gutom na sila. Ayan. Di ba? So naka-intake na sila. Ayan, kalahati ng kanilang tubig mga kapiyesa ang naubos nila. Ayan, kung makikita nyo. Pagkatapos nilang kumain, sigurado yan, babalik-balikan nila yung tubig nila. So saktong mga bandang 11, 12, tansyado ko na yan, ubos nila yan. So that's the time na magpapalit na naman tayo ng panibagong tubig nila mamaya. Pero hindi na pamurga, ipi-plain water na lang muna natin sila. And then mamayang hapon ay bigyan natin sila ng electrolytes naman, no? Para makarecover sila sa stress. Yan. Progency na lang ulit yan mamayang hapon. Pero pagkatapos ng maubos nila yung kanyang pamurga, plain water muna. So, ganoon lang kasimple mga kapiyesa. After natin dito niyan, yan, hindi muna ako umaalis, no? Dahil mas maganda kasing
obserba ng kumakain sila dahil lahat sila nasa harapan mo. Tapos hindi sila masyadong malikot, yan kumakain lang. Titingnan natin ngayon isa-isa, no? Kung alin diyan ang may nararamdaman na medyo mahirap ng gamutin, yan automatic yan, i-out natin kaagad yan. Yung mga maliliit, mga napag-iwanan, mahina katawan, yan, ina-out na rin natin yan. Para pagdating ng panahon, yung mga naiiwan ay puros quality na mga kapisa. Kaya huwag tayong manghinayang, no? Kung meron at meron talagang reject at hindi natin maiiwasan yan. Meron talagang bansot dyan, reject dyan. May konting diferensya, nabubuli, yan, ganyan, napag-iiwanan. So, hindi na natin pag-aaksayan ng panahon yan. Kaya nga tayo nagbe-breed ng marami para marami rin tayong mapipiling quality. Ayan. Kaya okay lang, mayroon pa naman tayong mga kasunod na batches doon. May local pa tayo, may national pa tayo. Sigurado marami tayong mapapalabas na maganda dito mga kapyesa, no? Kaya kung meron kang makikita na hindi kaaya-aya sa iyong flock, ay huwag kang manghinayang na alisin yan. Dahil maraming kapalit yan, no? Paubos na natin to. Ngayon, inoobserbahan ko naman mga kapyesa, no? Ang bilis nilang kumain, no? Para alam ko kung kailan ako magdadagdag ng kanilang patoka. Kasi syempre, habang palaki ng palaki ang mga yan, ay dumadami ang kanilang consumption. So as of now, 2 kilo pa lang ang kinakain nila. Maaring next week magiging 2.5 kilos na yan, no? Per meal. At baka sa susunod, yan, ano yan, paakyat ng paakyat, padami na ng padami yung kanilang kinakain. Ayan. So hindi pa ako dito nagsiselection mga kapyesa, no? Mag-aalis ako dito ng mga babae na mga cruises. Ang iiwan ko lang dyan, yung mga super kelso lang ng mga babae at claret at sweaters, yun lang. And lahat ng babae ay i-out na natin para makatipid-tipid naman tayo sa patuka dahil mas matakaw tumukha yung mga yan. So far wala akong nakikitang hindi maganda. Ayos naman silang lahat. Doon naman tayo sa breeding area mga kapyesa magpapakain. So let's go. After ng ating range area mga kapyesa, dito naman tayo sa breeding area natin. Magpapatuka naman na tayo. Itong ating feeder dito mga kapyesa or linear feeder din ay stainless din ito, no mga kapyesa. Kagabi pa lang nakataob na yan kung makikita mo. Mamaya no, sa ibabaw. Kung makikita nyo mga kapyesa, naka-ready na yan kagabi pa, no, dahil inugasan ko na ito. So ngayong umaga, hindi na ako maghuhugas. Pupwesto ko na lang na ganyan. Ayan. Tapos, bigyan ko na lang silang patuka. Uy, muntik na makalabas. Hindi nakasara. Ganun lang kadali mga piyesa, no? Yan, pupwesto ko lang yan. Okay. Gutom na gutom na. Isa, 2, 3, 4, 5, 5. So, isang scope lang naman ako dito mga kapisa, no, per head. Mapapansin nyo, pati yung takalan ko mga kapisa ay stainless yan, no. So, ito ay sukat na, no, ng 40 grams, no, 40 to 45 grams, no. Depende sa takal nyo kasi kung minsan, pag puno lang, pagka ganyan lang, ayan. Pag sakto lang na ganyan, 40 grams, no? Pero kung minsan, siyempre, punong-puno natin. Kaya pumapalo ng 45 grams. Pero okay lang yan. Huwag lang lumagpas ng 50 grams talaga, mga pyesa. O, 1, 2, 3. So, ito naman, mga pyesa, 5K sweater, no? Kinross natin siya sa Golden Boy sweater. So, parang straight sweater lang yan, mga pyesa, no? Yan. Then ito, gutom na. Ito naman ang ating lemon. 3, 4, 5, 6. Yan. So, ito, ano to mga kapiyesa, no? Pang cruises ito. So, lemon ang ating broodcock dyan. At yung mga babae natin ay yung ating mga Boston Clarets. Ayan.
So, si Lemon naman, may claret blood naman yan. At ito naman, ang paborito ni Super Andre, yung aking bunso, no? Yan ang kanyang gold. Sa 2, 3, 4, 5. So, ito, Robio Gold. Tapos naka-cross siya sa Robol Hats. No, ayan, Robol Hats yan. Billy Robol Hats. Ito naman ang ating Super Andre White Kelso, mga kapiyesa. So ito medyo malaking broodcock to. Medyo oversize siya. At nakakuha tayo niregaluhan tayo ni Kuya Alakdan ng kanyang White Kelso na Biboy Enriquez line. Medyo maliit na inahin. So sila ang pinagmatch ko para at least ang mapoproduce natin dyan ay saktong sukat lang at hindi oversize. So ayaw bumaba. Dito ko to pinapakain. Ayan. Diyan ka. Iya siyang sumabay sa lalaki. So ganun lang kasimple, no, mga piyesa. Huling trabaho natin ay yung magpapakain naman sa ating cording area. So tara, doon tayo. So ito mga piyesa, yung ibang babae natin pala ay itinali ko na dito sa cord para makakain din ng damo-damo yung mga yan, mga piyesa, no. So ganito lang kasimple, hagis-hagis ka lang naman ng patoka rito sa kanila. Paka basic. Ayan, ganito yan. Kailangan sistemado din yung pagpapatoka, no, mga piyesa. So halimbawa, umpisahan mo rito. Yan. Yan. So, ganun lang. Patuka ka dyan, hagis-hagis lang. Yan, no? Kaliwat kanan, mga piyesa. Yan. So, ganun lang. Sa damo lang naman sila pinapakain, mga piyesa, no? Para nakakaig sila ng patuka dyan. Yan. Ang hindi ko lang naman pinapakain sa damo dyan, mga piyesa, yung medyo nakikita ko na hindi nakakaubos ng patoka at kailangang ayusin. So, ganun lang kasimple. Di ba? Diretso ka lang, hagis, gan, lakad, hagis. Yun lang, ganun lang kadali, no? Magpapatuka ka lang ng pahagis-hagis ka lang naman yun, nakapiyesa. So, yun lang. Ganun lang kasimple, mga piyesa, no? Tapos na tayo. So, ayun, mga piyesa, no? Natapos na tayo sa ating daily routine dito sa farm. Bale, ngayon yan, ay pakapi-kapi na lang muna tayo. At mamaya ikot tayo ulit doon sa ating breeding area para naman mamulot ng mga itlog at mamarkingan. And then, nga pala mga kapiyesa, no, naghahanap ako dito ngayon ng bagong makakasama ko dito sa farm kasi nga yung aking kasama rito ay nagkaroon ng matinding personal problem na hindi naman natin pwedeng pangimasukan na, no. Kaya inayaan na lang nating isolve niya muna yung problema niya at bumalik na lang siya dito kapag naayos niya na. So sa ngayon, tayo muna nakatira dito sa farm. So, almost mga kapiyesa, no? 5 days na kaming dito nakatira. At kung wala lang talaga akong trabaho, mga kapiyesa, ay mas gugustuhin ko pang dito na lang talaga tumira. At ako na lang ang magtatrabaho dito buong maghapon. Dahil nai-enjoy ko naman yung area. Matahimik dito, nagagawa mo kung ano yung gusto mo. Nalilibang ako sa mga manok. Napakasarap tumira dito, mga kapiyesa. Ngayon, kung interesado kayo, pwede dito ang mag-asawa, no? Basta wala lang sanggol kasi medyo kumbaga mas kailangan nyo ng matinding attention, so baka hindi lang makapagtrabaho yung magulang. Pwede dito, kung may anak kayong mga nasa 3-year-old pataas, yun, pwede kayo rito, no? Mag-asawa, or pwede ring mag-ama, no? At yun, kung interesado kayo, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page, mga kapiyesa. So tara, kape tayo at mamaya ikot tayo ulit doon sa ating breeding area para mamulot ng itlog.